Para sa video lecture na ito, ang pag-aaralan natin ay tungkol sa panahon ng Hapon sa Pilipinas, na may pamagat na Pilipinas, dagok at pamumukadkad sa ilalim ng pananakop ng Hapon. Tatalakayin natin ang mga pangyayaring humubog sa ating kasaysayan, kultura at panitikan noong taong 1942 hanggang 1945. Sundan natin ang simula ng pananakop. Nagsimula ito nang lusubin ng Imperyong Hapon ang Pilipinas, na nooy nasa ilalim ng kapangyarihan o tinatabanan ng Estados Unidos. Ang pananakop ng Hapon ay tumagal mula 1942 hanggang 1945. Nagdulot ito ng malaking pagbabago sa kultura at panitikan ng ating bansa. Tingnan naman natin ang mga pangyayari sa digmaan. Noong Disyembre 8, 1941, binomba ng hukbo ng mga sundalong Hapones ang Pilipinas, na nangyari isang araw lamang pagkatapos nilang bombahin ang Pearl Harbor, Hawaii. Dahil dito, umatras sina General Douglas MacArthur at ang pamahalaan ni Manuel L. Quezon pagkatapos ng ilang linggo. Pagsapit ng ika-2 ng Enero 1942, tuluyan nang pumasok ang militar ng Hapon sa Maynila. Isa sa pinakamadugo at pinakamabigat na dagok ng panahong ito ay ang Marcha ng Kamatayan o Death March. Sumuko ang Bataan sa puwersa ng mga Hapones noong Abril 9, 1942. Ang mga bilanggo ng digmaan ay pinaglakad ng mga Hapones papunta sa isang kampo ng konsentrasyon sa Capas, Tarlac. Ito ang tinatawag na Marcha ng Kamatayan. Pagkatapos bumagsak ang Bataan, umatras si MacArthur patungong Australia. Pinalitan siya ni General Jonathan Wainwright sa Corregidor. Subalit napilitan din itong sumuko kasama ang mga Pilipino at Amerikano pagkalipas ng 27 araw. Sa gitna ng digmaan, nagkaroon ng malaking pagbabago sa panitikan. Ang panitikan sa panahon ng Hapon ay tumutukoy sa mga akda na nilikha at naisulat noong panahong ito. Isa itong yugto ng malaking pagsubok kung saan nakaranas ang mga manunulat ng paghihirap at pagkakakulong. Subalit ang panahong ito ay nagbigay daan din sa pag-usbong ng mga bagong anyo ng tula. Isa sa mga akdang lumaganap ay ang tanka at haiku. Ang haiku ay binubuo ng 3 taludtod na may sukat na 575. Ang tanka naman ay binubuo ng 5 taludtod na may sukat na 57577. Ipinapakita ng mga tulang ito ang buhay, imahe, at damdamin sa pamamagitan lamang ng kakaunting salita. May mga magagandang naidulot din ang pananakop sa ating wika. Ipinagbawal ng mga Hapon ang pagsasalita at pagsulat ng wikang Banyaga, lalo na ang Ingles. Dahil dito, nagkaroon ng kalayaan ang mga Pilipino na magsulat ng panitikan na nakatuon sa kanilang kultura, paniniwala at kaugalian. Muling nakasulat ang mga Pilipino ng mga tulang Tagalog at natuto silang magsulat ng mga haiku na may malalim na talinhaga. Naging paksa rin ang karaniwang buhay ng Pilipino. Ang mga akda sa panahong ito ay naglalarawan ng buhay sa lalawigan kasama ang pagsasaka, pangingisda at iba pang aspeto ng buhay sa probinsya. Ipinakita ng mga manunulat ang mga karanasan, tradisyon at kultura ng mga tao sa mga malalayong lugar. Ang pananakop o okupasyon ng mga Hapones ay nagtagal ng 3 taon. Sa panahong ito, nagtayo ang mga Hapones ng isang pamahalaang tau-tauhan, kung saan nagsilbing pangulo si Jose P. Laurel.
Subalit nagsimula ang digmaan ng pagpapalaya sa Pilipinas mula sa mga Hapones noong Oktubre taong 1944 nang lumapag ang mga pwersa ni Douglas MacArthur sa Leyte. Samantala, si Sergio Osmeña naman ang naproklama bilang bagong Pangulo ng Pilipinas matapos mamatay ni Manuel Quezon. Ang pagtatapos ng digmaan ay nagdulot ng matinding pagkasira. Noong Pebrero taong 1944, malakas na binomba ng mga sundalo ng Estados Unidos ang Maynila. Nasukol ng mga Amerikano ang mga puwersang militar ni General Homa, na napilitang sumuko ng mabigo ang mga ito sa pagtatangka nilang tumakas. Suriin natin ang kabuuan ng mga epekto ng pananakop ng Hapon. Una, magagandang idinulot. Nagkaroon ng dibersidad sa paniniwala dahil sa pagpapalawig ng kulturang Pilipino. Nabigyan muli ng sigla ang wikang pambansa at natuto ang mga Pilipino na magsulat ng mga haiku. Pangalawa, masasamang epekto. Nawala ng kalayaan ng mga Pilipino na totoong pamahalaan ang sariling bansa. Hindi lahat ng Pilipino ay nabigyan ng pagkakataong makapag-aral at nanatiling mga alipin ang ilan sa kanila. Bilang pagtatapos, ang panahon ng pananakop ng mga Hapon ay isang yugto na nagdulot ng malaking pagbabago at pag-usbong sa larangan ng panitikan, kultura at lipunan sa Pilipinas. Bagamat dumaan sa matinding dagok, ito ay isang mahalagang yugto na nagbigay daan sa pag-angat at pagkakakilanlan ng mga Pilipino bilang isang malayang bansa.